Patuloy po natin talakayin mga kapatid ang ating pong tema sa taong ito. Building the Kingdom of God. Alam niyo po mga kapatid, isang pribileyo para sa ating pong malaman kung paano tayo makatulong para lalong mapatatag ang kaharian ng Diyos. Bagamat ang Diyos ang siyang talagang nagtatag ng kanyang kaharian, pero mayroon po tayong contribution, mayroon po tayong mga parte na dapat natin pong gawin upang tayo po ay makatulong, no, para lalong mapalawak o mapatatag ang kaharian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay mayroong po siyang tatlo na dapat po nating maintindihan. Yung concept of God's Kingdom. No? At yung konsepto na yon ay ngayon na kailangan po nating maintindihan yung konsepto na yon. Bilang lingkod ng ating Panginoon ay napakahalaga na maintindihan po natin sapagkat ang destiny po natin ay ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay maging mamamayan ng Diyos para sa lahat. Kaya mahalaga po maintindihan po natin yung concept about the Kingdom of God. At ngayon po ay dapat naiintindihan na po natin, sinisikap nating unawain kung ano talaga ang konsepto ng kaharian ng Diyos. At hindi lamang yung concept, yung event of the Kingdom of God ay ito na po yung nangyayari. At yung event na yon, kung ano man nangyayari sa atin, yun ang nag-prepare sa atin, yun ang naghahanda sa atin para sa pangwalang hanggan. Yan po ba? Ano man ang nangyayari sa atin sa pagkakataong ito mga kapatid, yun po ang nagtuturo sa atin, yun po ang naghahanda sa atin upang tayo po ay makarating doon sa walang hanggan. No? Kaya mahalaga din po maintindihan po natin mga kapatid, mayroon palang event of the Kingdom of God. At hindi lamang yung event of the Kingdom of God, yung process. Dapat maintindihan din po natin mga kapatid na ang Kingdom of God mayroon tinatawag na process para ma-unfold ang lahat ng bagay na dapat nating maintindihan sa pagkakataong ito. Dapat mabuksan, dapat magkaroon talaga tayo ng idea, magkaroon tayo po talaga ng kaunawaan kung ano talaga ang dapat pamumuhay sa kaharian ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Amen po ba? No? Tayo po ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. At bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, dapat tayo po ay nakakaunawa, dapat well-known po tayo sa kung ano talagang magaganap o dapat gawin natin bilang nasa kaharian ng Diyos sa lahat. Na mahalaga din po mga kapatid yung conduct po natin. Habang naintindihan po natin mga kapatid yung concept, naintindihan po natin mga kapatid yung tinatawag na event, yung process, dapat yung conduct, ano bang dapat nating ugaliin, anong dapat nating ipamuhay, no? Bilang pag-response sa pagkaunawa natin doon sa Kingdom of God. Yan po ba? At hindi lamang po yung mga kapatid yung ating pong responses, dapat paano ba tayo mag-response? Pag naintindihan na po natin yung concept about the Kingdom of God, ano naman yung dapat gawin po natin? Ano yung response natin? No? Tayo ba ay be responsive doon sa naunawaan po natin? At hindi lang po dapat yung mindset natin about the Kingdom of God. Mahalaga din po yung mindset po natin. As citizen ng Kingdom of God, dapat mayroon tayong tamang mindset habang tayo po ay nasa kaharian ng Diyos para sa lahat. Amen po ba? Sana sumagang ito mga kapatid, sana po ang aral na ito. Meron lang po akong 4 na gustong i-share na sana. Alam ko ng talatang ito ay kabisado yun na po, pero ito parang nagbigay sa akin ng challenge na sana ang aral na ito ay mabitbit natin yung iba para madala natin, para maintindihan po natin kung anong dapat pamuhin natin sa loob ng kaharian ng Diyos para sa lahat. Building the Kingdom of God. Mga kapatid, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Marcos chapter 3 verse 14, chapter 4 verse 13 hanggang 20. Sabi niya, pagkatapos sinabi niyo sa kanila, kung hindi ninyo maunawaan ang talinhaga na ito, paano ninyo maunawaan ang iba pa ko pang mga talinhaga? Ang inasik ng mga hasik ay ang salita ng Diyos, at ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at tinagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Ngunit hindi temtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya, dumating ang kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila. Tumalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matinik na damo kung saan nahulog ang ibang mga pangbinhi
ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa kanilang buhay. Ngunit ang mabuting lupa na hinesikan ng binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito, kaya namunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Ito pang salita ng Diyos, natin pong pagbubulayan sa umagang ito. Mga kapatid, yuko muna natin ang ating mga ulo at tayo manalangin sa Diyos para sa lahat. Father God, salamat po. Salamat muli, O Diyos, sa pribileyo na pinagalo mo po sa amin. Alam po namin, O Diyos, ng araw na ito'y para po sa iyo talaga. Walang bagay na gagawin po namin na hindi para talaga ang paglilingkod at pagsamba po sa iyo. Pero salamat sa lahat sa pagkatilob mo, Panginoon, sa pagkakataong ito. Hindi mo hayaan, Panginoon, hindi po kami makabahagi, makarinig, O Diyos, ng mga salitang mula po sa iyo. Ang dalangin po namin sa lahat, sana po, patuloy po, Panginoon, na suguin sa amin ang Santong Espiritu. Na patuloy, Panginoon, na tumulong po sa amin, gumabay po sa amin, upang sa aming pag-aaral ito, Panginoon Diyos, sa lahat, ay maabot po namin at matanggap po namin ang mga salita mo, O Diyos, na nais mong ihatid po sa amin upang kami, O Diyos, sa lahat ay lalong makapamuhay ng ayon sa kalooban. Takilang Diyos, pahiramin mo kami, Ama, ng karunungan mula po sa iyo. Tulungan mo, Diyos, sa lahat na kami po'y matuwa, magalak, Panginoon, na makikinig mula sa pasimula hanggang sa matapos, Panginoon, ang mga aral, Panginoon, aming pong pagbubulay-bulayan. Sa iyong kamay, O Diyos, aming pong itinitiwalang lahat, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang mamahala, ikaw, O Diyos, ang mangunguna sa pag-aaral na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo, na yung Panginoon tang magligtas. Amen at amen. Hallelujah. Mga kapatid, sumagang ito, mag-uusap po tayo sa ganitong paraan na mahalaga para sa akin na siguro isang tanong na mahalaga na sa tayo po ay magtatanong ng ganito. Paano magiging kabahagi sa pagpapaunlad sa kaharian ng Diyos? Kung tayo po ay citizens of the kingdom of God, tayo po ay mamamayan sa kaharian ng Diyos, mahalaga din po siguro na tayo po ay mayroon pong contribution, mayroon pong mayaambag para mapaunlad, no, ang kaharian ng Diyos. No? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kaya naman talaga niyang paunlarin ang kanyang kaharian. Pero alam niyo, mga kapatid, mahalaga din na dapat tayo intindihan po natin na sana maging katuwang tayo upang lalong mapaunlad, no, yung pamumuhay natin as mamamayan ng Diyos para sa lahat. Amen po ba? Hallelujah. Katulad ng introduction ng mga testimony kanina, lalo sa ating presider, dapat maintindihan po natin ano bang bahagi ko, ano bang ministry na dapat kong salihan, ano bang mga dapat kong gawin upang sa ganun, makabahagi ako para lalong mapaunlad ang kaharian ni Diyos sa lahat. No? Sabi ng kasulatan, nasa panalangin, ang maraming nasa langit ka, sambahin nawang pangalan mo, dumating nawang kaharian mo, gawin ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gawin din sa lupa. Kaya nga po, ang concept ng kingdom ay ngayon, no? At kung ngayon ay mayroon siyang process, no, na dapat po nating pong maintindihan. Amen po? Hallelujah. Dapat huwag nating hayaan, Panginoon, huwag natin ma-neglect, huwag natin ma-set aside, no? Ano ba yung dapat unawa na aking pong makamtan about the kingdom of God? Amen po ba? Hallelujah. Sana huwag tayong masapatan na matapos ang linggong ito, na-arouse natin yung linggong ito, pero wala tayong nadala, nabitbit, na aral salita ng Diyos about the kingdom of God. Kaya nga po, mga kapatid, paano magiging kabahagi sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos? Kung ako magtatanong personally, ano yung bahagi ko para mapaunlad ang kaharian ng Diyos? Una po, mga kapatid, mayroon akong 4 na gustong i-share na mula po doon sa talatang ating pong binasa na alam ko, Panginoon, alam ko nga, mga kapatid, na marahil ay memorize yun na po yung talata na yon. Pero alam po, parang nagbigay sa akin ng challenge. Alam niyo po, mga kapatid, mayroon lang pong 4 na gustong i-share. Una po, maging mabuting tagapakinig na pinagbubulay-bulay ang pinakikinggan. Be a good listener, meditating the word you perceive. Tingnan niyo po yung talata. Sabi sa verse 14, ang inasik na magasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos. No?
Ang talinhaga ng ating Panginoon Kristo, malimit ang ating Panginoon Kristo gumagamit siya ng talintaga upang sa lalong higit na maintindihan o magkaroon ng challenge ng hamon sa mga nakikinig kung ano talagang kahulugan ng kanyang sinasabi. No? Kaya sabi nga niya, ang mag-ahasik, ang inasik ay ang salita ng Diyos at ang tabi ng daan, no? Kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 13, tinin niyo pong salita doon. Yung mga tao nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Ngunit dumating agad si Satanas at tinagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Sabi po ni Marcos, ang inasik ay yung salita ng Diyos at ang mga nasa tabi ng daan ay mga tao nakinig ng salita ng Diyos. At sabi po ni Mateo, yung mga tao nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ay hindi po nila naintindihan. Kaya dumating si Satanas at tinagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Sabi rin po sa aklat ng Lucas, dumating ang Diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. So napakahalaga pala mga kapatid talaga yung pakikinig po natin. Isa sa mahalagang contribution po natin, no, para mapaunlad ang kaharian ng Diyos, yung mabuting pakikinig at pinagpubulay-bulay ang pinakikinggan. Amen ba? No? Ang mahalaga sa mga lingkod ng Panginoon, dapat talaga ay tinatandaan po natin, tinitake note po natin, no, ang mga salita ng Diyos sapagkat yun po ang pwedeng magamit para tayo po ay hindi maagawan ng gantimpala ng ating pong mga kaaway. Amen ba? Paano mo maging mabuting tagapakinig at pinagbubulay-bulay ang pinakikinggan? Dalawang bagay pang mga kapatid. Kung paano maging mabuting tagapakinig at pinagbulay-bulay ang pinapakinggan, una po, listen responsibly and faithfully. Tignan niyo sa verse 19. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at tinagaw ang salita sa kanilang puso. Kaya pag hindi tayo mabuting tagapakinig na pinagbubulay-bulayan ang ating pong pinapakinig, pag hindi po tayo nakinig responsibly and faithfully, mga kapatid, hindi po natin mauunawaan, no, ang mga salita nating pong napakinggan. Kapag hindi natin naunawaan, sabi ng kasulatan, aagawin ng kaaway ang mga salitang ating pong napakinggan. Tama ba? Kaya ang pinakamahalagang contribution po natin para mapaunlad ang kaharian ng Diyos ay dapat tayo ay maging mabuting tagapakinig at pinagpubulay-bulay ang ating mga pinapakinggan. Alam niyo, nakasalalay sa pagtuklas natin ng kaunawaan ng konsepto ng Kingdom of God sa magitan ng ating pakikinig at sa pakikinig po natin ay pinagbubulay-bulayan po natin, inuunawa po natin lahat ng ating mga pinapakinggan. No? Yung salitang pinagbubulay-bulayan, yung meditate, ay nagmula doon sa yung kalabaw, no, na kumain ng lupa, kumain ng damo. Na kapag siya'y nakahiga, siya ay ngumunguya. No? Doon ang galing yung salitang meditate. Minunguya yon. No? Inilalabas niya mula doon sa malaking bituka niya yung damo at kanyang dinudurog, minimeditate, kinukuha kung ano ang sustansya ng damo na kanyang kinain. No? Ganun dapat ang attitude po natin, dapat ang conduct po natin. No? Pag narinig po natin, naintindihan po natin about the importance of the Kingdom of God, dapat, ganun din po dapat ang attitude po natin. Be a responsive and faithfully for the hearing of God. Amen po? Hallelujah. Bakit? Sa pagkutignan mo natin mga kapatid sa ating pong pakikinig, una, katulad ng ating pong pinag-aralan kanina sa Sunday School, in listening, produce genuine faith. Tingnan niyo po sa Roma chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Gusto natin mapaunlad ang kaharian ng Diyos, kung tayo makatulong para mapaunlad ang kaharian ng Diyos, dapat matama natin pakinggan ang salita ng sapagkat doon nahuhubog talaga ating pong pananampalataya. Amen ba? Hallelujah. Doon talaga na-develop, doon talaga na lumalago ang ating pong pananampalataya sa magitan ng ating patuloy na pakikinig ng pangangaral tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kasi lalo nating maintindihan ang buhay na pinakita natin ng Panginoong Kristo at lalo nating maintindihan kung ano talaga ang buhay nating ipamuhay, no, sa kaharian ng Diyos sa kanan sa lahat. No? At hindi lamang po yung mga kapatid, hindi lamang mapaunlad ng ating pananampalataya habang tayo pinakikinig din na po isang bunga
positive result natin pong effective and responsibly and faithfully, tignan mo mga kapatid, listening produces wisdom and godly life. Tignan niyo po sa Kawikaan. Sa magitan nito'y magiging disiplinado ka. Sa magitan din nito'y magiging disiplinado ka. Dahil sa itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan, nakapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataan nagtuturo ng tamang pagpapasya. Pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang mga may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. No? It makes sense mga kapatid? Mahalaga ba talaga ang pakikinig ng salita ng Diyos? Responsibly and faithfully? No? Kasi kung mga kapatid, tayo po ay nakikinig talaga ng tama, magkakaroon po tayo ng wisdom. Magiging marunong po tayo at makapamumuhay po tayo ng makadiyos na pamumuhay. Magiging tama ang ating pong pawasya, no? Yung ating pag-uugali magiging tama, pati yung paggawa natin ng tama. Alam niyo mga kapatid, marami mga Kristiyano hindi na-identify alin ba ang mabuti at ang pinakamabuti. Ano ba ang tama at saka hindi tama. Alam niyo sabi ng kasulatan sa Kawikaan, no? Maraming mga mabuti na sa mata ng tao, mabuti sa kanya. Pero sa mata ng Diyos, hindi mabuti. No? So mahalaga po mga kapatid ang ating pong makikinig. Mahalaga po mga kapatid ating pong pagbubulay-bulay responsibly and faithfully sa salita ng Diyos. Para hindi po mawalang saysay ang ating mga pinapakinggan. Kaya ang mga kapatid, marami mga Kristiyano, pagdating sa church, nakikinig sila, pero paglabas nila, inagaw kaagad ng kaaway yung pinakinggan nila. Kasi hindi po sila nakikinig responsibly and faithfully. Buti na lang dito, wala niyan. Hindi po ba? May kausap po ba ako? No? Lahat dito, hindi man niya nagsusulat, pero tinatandaan niya yan. Hindi po ba? Hallelujah. Ibang church hindi nagsusulat, buti na lang dito, mapanulat ang mga kapatid natin dito. May kausap ba ako? Hallelujah. Balikan po natin mga kapatid, paano maging makahagi ng pag-uunlad ng kaharian ng Diyos? Una po, maging mabuting tagapakinig at pinagbubulay-bulay ang pinakikinggan. No? Huwag nating hayaan pumasok dito, lumabas lang sa kabila. No? Hayaan na lang natin makaintindi yung iba. No? Mahalaga mga kapatid, pagpasok dito, may pumasok sa puso po natin. Na maintindihan po natin sapagkat ang pag-intindi sa naintindihan, nagpapalago ng ating pananampalataya at nagpapalago ng ating karunungan at mabuting pamumuhay na makadiyos. Amen po ba? No? Pangulo po, paano maging kabahagi ng pag-uunlad ng kaharian ng Diyos? Una po, maging mabuting tagapakinig at pinagbubulay-bulay ang pinakikinggan. Pangalawa po, maging mabuting tagapakinig na may tamang layunin at hangarin. Be a good listener and have an intentional and faithful desire. No? Tignan niyo po sa verse 16. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. So kailangan po natin pala mga kapatid, mahalaga po sa ating pong pagkikinig para tayo makatulong, para mapaunlad ang kaharian ng Diyos. Tayo po ay mabuting tagapakinig sa magitan na mayroon tayong tamang intensyon, tamang layunin, at tamang hangarin upang sa ganoon, ano ba talaga ang gustong sabihin ng Diyos? Ano ang pinararating ng Diyos sa aking pinapakinggan? Hayaan natin, maging sensitive po tayo sa pangungusap ng Diyos para sa lahat. Eh ba? Katulad po natin pinag-aralan kanina, habang tayo po ay nanalangin, ay kinakausap natin ng Diyos para sa lahat. Pero habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay dapat sensitive po tayo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Eh po? Kaya tayo po bilang mga tagapakinig, para tayo po makatulong, para mapaunlad ng kaharian ng Diyos, sana po maging mabuting tagapakinig tayo sa magitan na mayroon po tayong tamang layunin, no, at hangarin sa ating pong pagkikinig. Dalawang bagay po mga kapatid. Sa ating pong magiging mabuting tagapakinig, dapat lagi po nating hinahanap, seeking for the intentional message. Sige niyo po sa Mateo 13, verse 44 hanggang 46. Sinabi pa sa kanina ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad na kayamanan na nakabaon sa isang bukid.
Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya ay umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ito. May isang negosyante naghahanap ng magandang perlas. Nung makatagpo siya ng isang mahaling perlas, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang arian at binili ang perlas na iyon. Bilang mabuting tagapakinig na may tamang layunin at hangarin. Alam niyo, mahalaga po. Sa ating pakinig, dapat i-dig deeper po natin. Hukayin po natin. Katulad dito, sabi nga, yung kaharian ng Diyos ay katulad na kayamanan nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, kung tignan po natin pala mga kapatid, alam niyo po sa kaharian ng Diyos, may mga kayamanan nakatago na dapat makuha po natin. Pero hindi mo yung makukuha pag ikaw po ay hindi magtsatsaga para sa ganun. Hanapin talaga yung pagpapalang dapat para sa iyo. Ayaw mo ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, maraming mga Christian na disappointed ang buhay po nila. Kasi hindi nila talaga sinisik talaga na i-dig deeper kung ano talaga yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay po nila. No? Kung ano talaga yung dapat para sa kanila. No? Para ma-enjoy mo ang Christian living po natin, dapat hanapin natin. Kasi kasabi nga ng sulatan, no? Sa parable ng ating Kristo, ang kaharian ng Diyos ay para isang kayamanan na nakabaon sa bukid. Na makukuha mo lang yon, yung kayamanan na yon, kapag mahukay mo ito, kapag ito po ay mahalukay mo. Po ba? Hallelujah. Kaya nga po sa ating pakikinig, dapat hindi man marunong, hindi man magaling, masyado yung presyo, dapat i-dig deeper po natin. Dapat tayo po ay nagsisik talaga. Ano pa talaga yung intentional message ng aking pong salitang napapakinggan? Ano yung intentional message niya para sa akin? Para sa kusudakong ito ay bit-bit ko yung mensahe ng salita na aking pong napakinggan. Hindi ba? Hallelujah. Huh? Alam niyo mga kapatid, gustong-gusto rin talaga makita ng sa buhay po natin yung ating pong growth. No? Yung ating pong paglago. Mahalaga ang presensya po natin sa ating pong fellowship, pero mahalaga rin na gusto na makita ng Diyos yung ating pong paglago. Amen? Hallelujah. Kasi nga ang kingdom ng Panginoon, gusto niya rin siyang umunlad. Kaya mahalaga po para po tayo makakontribute, makatulong para mapaunlad ang kaharian ng Diyos, hindi lamang tayo mabuting tagapakinig, responsibly and faithfully, dapat maging mabuting tagapakinig tayo na mayroon tayong tamang layunin at hangarin. Hindi lang para matapos ang oras, kundi dapat wag nating hayaan na alis tayo sa dakong ito. Hindi natin bit-bit kung ano intentional message na ating pong napapakinggan. Amen? Hallelujah. At hindi lang po yung mga kapatid, paano po yung magiging mabuting tagapakinig na may layunin, tamang layunin at hangarin? Hindi lamang po hinahanap natin yung intentional message po natin, dapat treasuring the intentional message. Tignan niyo po. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaong sa bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli, at sa tuwa niya ay umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang arian at bilhin niya ang bukid na iyon. Alam niyo po, mahalaga mga kapatid, sa ating pong pakikinig, mayroon po tayong tapat na layunin at hangarin. Hindi lamang po hinahanap natin yung intentional message, dapat i-treasure din po natin kung ano yung mensahe na dapat para sa po sa atin. Katulad po na sinabi niya, yung mga tao nakatagpo ng kayamanan, umuwi siya sa natuwang-tuwa, at sa tuwa niya, pinagbili niya ang lahat ng kanyang kayamanan at binili yung kayamanan na yung bukid na yun. Po ba? Maraming mga mahalagang bagay sa buhay po natin. No? Pero nyo, pagdating pala sa salita ng Diyos, in compare sa salita ng Diyos, higit na mas mahalaga na dapat i-treasure po natin yung intentional message nating pong pinapakinggan. Kasi doon tayo mag-grow, doon tayo lalago bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. Alam niyo, sa dami na ng mensahe natin pakinggan. Mahalaga, sana na-imbak po natin. Ano yung mensahe ng Panginoon noong linggo para sa akin? Mahalaga mga kapatid, magkaroon po tayo talaga ng mensaheng bit-bit pag-alis natin sa dagong, sapagkat lalabas na naman tayo sa mundo, makikipagbaka, at ang kaharian ng Diyos, tayo po ay nagpapakilala, ang kaharian ng Diyos ay nakaakibat sa atin, na tayo nagpapakilala na tayo mamamayan ng Diyos, at marami tayong ma-encounter na dapat po natin pagtagumpayan. Kung wala tayong bit-bit intentional message at hindi natin tinitreasure the intentional message natin po napakinggan, wala tayong laban. Sabi ng kasulatan, aagawin lang ng kaawayan.
No? Kaya mahalaga na tayo mga kapatid bilang lingkod ng Panginoon, dapat talaga tanggapin natin na taimtim sa ating puso para hindi tayo matulad sa mga taong katulad sila ng taong nasa batuhan. Amen. Hallelujah. Paano maging kabahagi ng puhunan ng karya ng Diyos? Mabuting tagapakinig na may tamang layunin at hangarin. Paano po yun? Seeking for the intentional message. Hindi lamang sing for the intentional message, dapat treasuring the intentional message. Pag nakita mo na, katulad ng attitude ng talinahaga, no? Wala nang mahalaga, higit sa lahat, kundi ang salitang iyong napakinggan. Amen? No? Alam ko naman talaga marami tayong alalahanin na iniwan natin sa ating pamamahay. Pero higit sana sa pagkakataong ito, i-treasure po natin yung ating pong mga pinapakinggan. Amin po mga kapatid. Hallelujah. No? Kasi, alam niyo po yung maliit na bagay, pag tayo po yung nagsama-sama, magiging malaking bagay na yan. No? Nagawa mo yung maliit na parte mo, nagawa ko yung maliit na parte ko, nagawa niya yung maliit na parte niya, pag pinagsama-sama natin yan, mapaunlad po natin, matutulungan po natin umunlad ang karya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Mabilis po ba yung ating pong pagtalakay? Okay lang? Pangatlo po, paano tayo makabahagi sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos? Una po, maging mabuting tagapakinig at pinagbubulay-bulay ang napakikinggan. Pangalawa po, maging mabuting tagapakinig na may tamang layunin at hangarin. At pangatlo po mga kapatid, para tayo makabahagi sa pag-unlad ng kaharian ng Diyos, maging mabuting tagapakinig na nakatuon sa mga aral na makakatulong. Tignan niyo po, being a good listener focuses on what teaches help them most. Ano ba yung pinaka-kailangan ko? Ano ba yung pinaka-dapat kong tanggapin ngayon? Ano ba yung dapat kong i-grab ngayon na aral na makatulong para sa akin as Christian? Dalawang bagay din po mga kapatid. Tignan niyo po sa verse 18 hanggang 19. Ang lupang matinig na damo kung saan nahulog ang ipang binhi ay mga tao na kinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga lalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakalimutan nilang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa kanilang mga buhay. No? Para tayo maging mabuting tagapakinig na katuon sa mga aral na makatutulong, no? We must focus, no? We must not focus to earthly position. No? Sabi nga doon, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Bakit? Alam niyo mga kapatid, yung salitang ito, pautos. Sabi na nga diba sa Kristo, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Bakit? Dahil dito may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag pala punong-puno ng paghahangad mo para ikaw ay umasinso, gumanda ang buhay. Hindi ko sinasabing masama. Hindi ko sinasabing hindi pwedeng yumaman. Pero kapag higit na mas matimbang, no? Yung ating pong paghahangad na masinso po natin natatabunan, yung higit na mas mahalaga ang ating pong desire para maglanin natin maintindihan ang dapat natin gawin sa kaharian ng Diyos para sa lahat. Ba? Kasi the more na ikaw ay naghahangad ng yuman, the more na mas maraming oras na gamitin mo para ikaw ay umulad ng buhay. Ba? Sabi ko nga, pag marami kang pangarap, mas marami ng oras na gagamitin mo para sa iyong pangarap. Tama ba? At mababawasan yung higit na mas mahalaga ang salita ng Diyos. Sabi ng kasulatan, dapat huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa sarili natin sa mundong ito. Pero hindi natin sinasabi na bawal pong yumaman. Hayaan natin, alam niyo mga kapatid, yung salita doon na, seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. No? Itong susi. No? Pangunahin talaga ang kaharian ng Diyos. At yung hinahangad natin, yung dinidesire po natin, hindi mo po ang dinidesire, gusto na ng Diyos na tayo po yung masinso. May gusto ba ako? Hallelujah. Kahit hindi mo yun i-desire, kung nakadestiny ka dyan, sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Marami na nagpatuto. No? Si Haring David nagpatuto. Matanda na ako, na ako'y naging bata. Pero wala akong nakita na pinabayaan ng Diyos, no? Na kanyang mga anak.
Ang leon, ang batang leon ay nagugutom, no? Pero ang anak ng Diyos, hindi kailan magugutom. Hindi sila mangungutang, kung hindi sila magpapautang. May kuso ba ako? No? Kailangan lang po natin unahin talaga kung ano talaga ang pinakamahalaga para sa kaharian ng Diyos sa lahat. At ang Diyos na mayaman, hindi tayo bayaan na tayo magkulang. Amen? Minsan kasi naano lang natin, nare-reverse lang po natin. Nababago lang po natin. Inuuna natin yung needs natin, inuuna natin yung pangaparap natin doon sa kingdom ng ating Panginoon. No? Balikan, panahon na para mga kapatid. No? Panahon na para balikan po natin yung dapat natin pangunahin. Kaya nga po, sabi ng kasulatan, no? Focus not on earthly position. Pangulo po, paano maging mabuting tagapagdinig na katuon sa mga aral na makatutulong? Focus on heavenly treasure. Sabi nga po sa chapter 6, verse 20-21, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na nanira. At walang makakapasok na mananakaw sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Alam niyo mga kapatid, kapag pala, in-exercise po natin, kapag sinanay po natin na tayo mag-ipon ng kayamanan para sa langit, ang puso po natin, nakadestina yan sa langit. Ano ba ako? Hallelujah. Yun ang kahalagahan na tayo'y very responsive, magbuting tagapaginig. Na sa ating pagkikinig, dapat nakatuon ano ba yung aral na dapat kong matutunan na makatutulong sa akin bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos sa lahat. Sabi ng Biblia, huwag ka na mag-focus sa mga bagay na kayamanan dito sa mundo. Kundi mag-focus ka sa makalangit na kayamanan. Sapagkat kapag nag-focus ka ng kayamanan tungkol sa langit, dudoon ang puso mo. Amen? Hallelujah. Amin ba mga kapatid? Sabi ko kanina, hindi masamang yumaman. No? Hindi pangit, no, ang mangarap yumaman. Ang pangit, no, ay makalimutan mo na pangunahin ang kaharian ng Diyos kaysa inyong pagyaman. Amen? Kasunod na lang yan. Hallelujah. No? Marami mga Kristiyano, marami nagpatuto, marami mga lingkod ng Diyos sa kanilang pong pag-asinso, sa kanilang pong buhay, habang sila pinaglilingkod sa lahat ng totoo, talaga hindi sila pinaubayan ng Diyos sa lahat. Sabi ko nga, ang buhay po namin, sabi kong pamilya, hindi na talaga magandang kita. Ang cycle ng buhay ko ay ministry, family at saka trabaho lang. Wala naman po kaming business, napakalit din naman kita, driver na lang naman po tayo. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos, no, nakita niya, na-deserve ka para bigyan niya unti-unti kang pagkalob ang biyaya para po sa iyo. No? Maraming magagandang trabaho, maraming mga taong kumbaga ang gandang kita po nila. Pero pag tingnan mo, wala silang naliipon. Parang butas lang. Pumapasok, lumalabas, no? Pasok, labas. No? Pero pag lingkod ng Diyos, sigurado, yung pangako niya ay mangyayari sa buhay mo. No? Huwag lang tayo mag-focus sa mga bagay, no, na earthly position, kundi mag-focus tayo sa heavenly treasure sapagkat kapag nandun po yung puso mo natin, sigurado, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. Amen po ba? Alam mo yun, laki ng ating pong may tutulong. Sabi ko kanina, sa malit na bagay ating pong ginagawa, habang tayo naglilingkod sa lahat, nag-i-expand, nadi-develop, lumalawak ang kaharian ng Diyos sa lahat. Ang nakasalalay sa bawat sa po sa atin yan. Balikan po natin, paano maging mabuting, paano tayo makatulong para mapulot ng kaharian ng Diyos, maging mabuting tagapaginig na nakatuon sa mga aral na makatutulong. No? Paano po yun? Focus not on earthly position. No? Hindi ko sinasabing inuulit ko, hindi ko sinasabing masamang yumaman. Pero sana, gawin natin pangalawa. No? Kung pangarap po natin yumaman, gawin po natin pangalawa. Ang unahin po natin, focus tayo sa heavenly treasure. Po ba? Hallelujah. At susunod yan. Pangapat po, last, paano tayo makabahagi sa pangunlad ng kaharian ng Diyos? Una po, maging mabuting tagapaginig, ibinagbubulay-bulay ang pinakinggan, sa pamamagitan po ating pong responsive listening and faithfully. Pangalawa po, maging mabuting tagapaginig na may layunin at tamang hangarin. At pangatlo po, maging mabuting tagapaginig na nakatuon sa mga aral na makatutulong. No? Katulad po ng pag-aralan po natin, huwag sana tayong matulad sa mga taong nahasikan doon sa tinigan. Nang dahil sa dami nilang alalahanin, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya po ang salita ng Diyos hindi po namunga sa kanilang mga buhay. Last po mga kapatid, paano tayo makabahagi sa pangunlad ng kaharian ng Diyos?
maging mabuting tagapakinig na lumalago at nagbubunga spiritually. Be a good listener, grown up spiritually and productively. Tingnan niyo po, yung verse 20. Ngunit ang mabuting lupa na hinesikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig. Tingnan niyo po, progressive po yung gamit. Ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba'y na may napakarami. Alin po tayo dito mga kapatid? Alin po dito yung pangarap po natin? Mamunga ng katamtaman, mamunga ng marami, o mamunga ng napakarami? Alin man dito mga kapatid, ating pong pipiliin, sikapin po natin na tayo po, ang salitang pinakinggan po natin ay magbunga sa buhay po natin. Paano paraan po mga kapatid? We must possess responsive and teachable heart. Mahalaga po mga kapatid, sana po sa ating po makinig. No? Hindi na po tayo nakikinig. Dapat very responsive po ang puso po natin at teachable ang ating pong mga puso. Tingnan niyo po sa awit 119 o 119, wala lang po 199. No? Typical error po yan. Sapagkat ang puso ay malumanay, pati yung kronika mali din. No? So sorry po. Awit po yan 119:70. 119:70 verse 70. No? At hindi rin kronika yan. So nalilito na ako. Nalito ako sa ginawa ko. Sorry. Tama yung kronika. Sapat ang puso ay malumanay at ikaw ay magpakumbaba. Sa harap ng Diyos na iyong narinig ang kanyang salita, mga salita, laban sa dakong ito, at laban sa mga taga rito, at ikaw ay nagpakumbaba sa harap ko, at hinapak mo ang iyong suot, at umiyak ka sa harap ko. Dinilaman kita, sabi ng Panginoon. Ito po ay pangungusap ng Diyos kay Hosea. No? Nagbabanta ang Diyos sa bansa po ng Israel at ang Huda, ng Diyos ay magpapadagsa siya, o magpaparating siya ng malaking poot sa bayan po ng Israel at ng Huda. Kaya lang narinig po yung mensahe na mula sa lingkod ng Panginoon sa Haring Oseas. Alam niyo po, ang puso niya palibasa, mayroon siyang malumanay na puso. Nagpakumbaba po siya. Nung narinig niya ang salita ng Diyos na bago, no? Nagbago ang buhay po niya. Sabi nung, dahil pinakinggan mo ang salita ko, at narinig mo ang kanyang salita, laban sa dakong ito, at laban sa tagarid, ikaw ay nagpakumbaba sa harap ko. Hinapak mong yung suot, umiyak ka, sa harap ko, dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Yon po ang pinakamahalaga. Na tayo po ay, kung tayo po ay magkaroon ng magkaroon po tayo ng responsive at teachable heart, no? Ang Diyos mababago kahit na curse na, kahit na sumpa na. Ang inilaan sa iyo ng Diyos, pero pag ikaw ay responsive ka, teachable yung heart mo at mabagbabago, papakumbaba ka sa susunod sa lahat, babaguhin ng Diyos yon. Ay, gusto ba ako? Hallelujah. Alam niyo po, ang responsive heart is action-oriented. At pagka ikaw ay action-oriented, it chooses a chance for good. Pag tayo po mga kapatid ay action-oriented, meron itong pagkakataon para tayo po ay mabago para sa mabuti. Yun po ang kahalagan kapag tayo po ay magkaroon ng puso na responsive at teachable heart. Po ba? Hallelujah. Alam niyo po, kung totoo yung talagang pinagtatanaman sa puso po natin. Ang talagang pinaglalagakan ng salita ng Diyos ang puso po natin. Kapag ang puso po natin malumanay, mapagpakumbaba at teachable, mga kapatid, mababago ang buhay po natin. No? Yung dating buhay na sinumpa, no? Ay pagpapalay ng Diyos pa rin sa lahat yan. Ay, gusto ba ako? Hallelujah. Pangalawa po mga kapatid, we must receive God's word intentionally and sincerely. Sabi sa kronika, ngunit sa hari sa Huda, si Oseas, na naghugos sa iyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin niyo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel tungkol sa salita na yung narinig. Alam niyo mga kapatid, palibasa si Haring Oseas ay responsive siya at mayroon siyang teachable heart. Alam niyo mga kapatid, sa kanyang narinig, talagang hinanap niya, tinanggap niya ang salita ng Diyos intentionally and sincerely. No? Kaya
Ang ginawa po ni Hosea, sinugo niya ang kanyang alipin, nasabi niya, pumunta ka doon sa lingkod ng Panginoon at tanungin mo anong dapat kong gawin. No? At nag-usisa sa Panginoon. Nung dahil sa nakita ng Diyos na si Hosea, sa tapat siya, no? Sa kanyang narinig, at hinahanap niya kung anong dapat niyang makita, sinagot ng Diyos para sa lahat. Ba? Sana wag tayo mahangga doon sa pakikinig lang. Dapat, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin, Lord? No? Nakatulad to ng mga lingkod ng Diyos, na kanilang pag-uusisa sa kanilang masikap na pag-aalam kung ano talaga gustong sabihin ng Diyos para sa lahat. Sila po ay napagpala. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa ganito lang. Sigurado mayroong intensyon ng Panginoon. May layo ng Diyos kung bakit tayo nandito ngayon. Ang gusto lang sa atin ng Diyos ay alamin natin, Panginoon, ano bang gusto mo para sa buhay ko? May gusto ba ako? Baka hindi natin namimit. Alam niyo mga kabalit, ang bote ng gin, kapag may laman, mahal yan. Magkano ba ang isang bote ng gin? Hello? Sinong sumagot? My price. O alam nila, umiinom sila. Holy. Ay hindi, mga tindero pala yun, may mga tindahan pala yun, kaya alam nila. Sorry. No? No. Tama? Alam nila kasi mga ano naman, may mga istoryan, wag yung minamali nyo eh. Hindi naman yung umiinom, may istoryan. No? Pero sabi ng Biblia, huwag na lang kayong magbenta. O so ba ako? Huwag kayong maging accessories. Saan ba ako? Ano yung ibig sabihin? Pero kapag inalis mo ang laman ng bote ng gin, magkano na ang bote? No? 2 piso? No? 50 nga pag sa amin, yung tomboy doon namimili ng bakal eh. 50 centimos nga isang bote ang bili niya eh. No? So parang ibig sabihin, magkakaroon ka lang na halaga sa lahat. No? Kapag ka, nakuha mo talaga yung dapat para sa'yo. Hindi ba? Yung intention talaga ng Diyos sa buhay mo. No? Kung ikaw ay hinubog ng Diyos sa kanyang kalagayan, ano yung dapat na ipamuhay mo para magkaroon ka ng halaga sa harapan ng Diyos sa lahat? Amen? Kasi pag hindi po natin nagawa, yung intention ng Diyos sa buhay po natin, mawawalang saysay, mawawalan ng halaga tayo sa harapan ng Diyos sa lahat. Ay, gusto ba ako? Masasayang lang. Para lang tayong buti na bibilihin na ng 50 centimos. Katulad ng Haring Uzias, alam niyo mga kapatid, talagang hinanap niya, ano ba Panginoon ang gusto mong gawin ko? No? With sincere heart, talagang hinanap niya talaga, nag-usisa talaga sa Diyos. Kaya naman pinakinggan ng Panginoon yung kanyang pag-uusisa. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Dapat hanapin natin, tanungin po natin, ano bang saysay ko? Bilang lingkod ng Panginoon, nasa kaharian ng Diyos. Be intentional, involve finding our delight and satisfaction in the Lord. Habang tayo po ay mayroon intentional, no, na paghahanap ng katotohanan, may involve po tayo at makikita po natin, no, tayo matutuwa at magkakaroon ng satisfaction sa ating Diyos sa lahat. No? Doon mo lang talaga ma-enjoy yung fellowship mo sa Panginoon. Kapag nakita mo yung buhay mo na dapat kasama mo Panginoon, doon mo lang talaga ma-enjoy. Hindi na magiging boring sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kaya yung iba, nagtatanong sila, bakit ang tagal-tagal nyo, parang hindi kayo napapagod maglingkod sa Diyos. Parang hindi kayo nauubusan ng lakas sa paglilingkod sa Diyos. Iba po ang feeling kapag nakita mo na ang buhay mo, nakasama mo, nasa kanan ka ng Diyos. Hallelujah. Maraming magtataka na parang hindi tayo nagpapagod na maglingkod sa Diyos. Paging sa pagbabasa, no? Pag nagbabasa ka ng Bible at kinakausap ka ng Diyos, at sensitive ka sa mensahe ng Diyos, hindi ka talaga magsasawa. Kasi natutuwa kang nare-receive mo mensahe ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero pag hindi mo nare-receive, bagot ka talaga. Parang, tawag doon, naupi ka, out of place ka. Parang nagkukwentuhan sila palibasa, hindi mo naintindihan yung pinagkukwentuhan nila. Parang boring ka sa pinapakinggan mo. Pero pag naintindihan mo, internalize mo yung pinag-uusapan nila, may involve ka, matutuwa ka rin kasama nila. Tama ba? Hallelujah. Pangatlo po mga kapatid, hindi lamang po we must possess responsive and teachable heart. Hindi lamang po we must receive God's word intentionally and sincerely. We must receive the word focusing to the need the most. No? Ano pa talaga yung pinakakailangan ko talaga? Sabi nga doon, ngunit ang mabuting lupa, hinasikan ng binhi ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga at ang iba'y marami at ang iba'y na may napakarami. Kasi nga, yung pakikinig po nila, tinanggap nila ang salita ng Diyos, ang focus mo nila. Ano po yung pinaka-kailangan ko
bilang lingkod ng ating Panginoon. Nag-grasp nila yon, kaya nga po sila namunga, tang salita ng Diyos hindi po nawalan saysay sa kanilang mga buhay. Kaya po sila umunlad, sila po ay namunga ng katamtaman ng marami at napakarami. Po ba? Hallelujah. Sana mga kapatid, sa mga aral na ito ay nakupo natin. No? Kaya nga po balikan po natin po ating pinag-aralan. Paano tayo makabahagi ng pagkaunlad ng kanyang Diyos? Tandaan po natin una. No? Tandaan po natin para tayo makabahagi sa pagkaunlad ng kanyang Diyos, maging mabuting tagapakinig at pinagbubulay-bulay ang napapakinggan. Mo? Mahalaga po. No? Ang wise listener talaga, sabi po ng Gawa, chapter 17, verse 11, sana magkaroon po tayo ng Berean attitude. No? Habang tayo pinakikinig, bagamat si Apostol Pablo na ay sinugo ng Diyos, pero sila po nangaral. Alam niyo po, ang mga Berean Christian, no? Pinakikinggan nila yung teaching ng Apostol Pablo at binabasa nila yun, pinagbubulay-bulay nila yun kung totoo ang mga pinapangaral ng Apostol Pablo. Dapat magkaroon po tayo ng attitude at tayo po ay nagbubulay-bulay sa ating buong pinapakinggan. Pag uwi natin sa bahay, ano yung pinag-aralan namin kanina? Alam nyo, mayroon panibagong illumination ng ating Panginoon sa inyo. Habang binabalikan po natin na ating pong mga tinalakay ngayon, kung yung po ay nag-take note kayo, no? Pagdating nyo sa bahay, pag binalikan nyo po yan, mayroon panibagong pahayag ang Diyos na pera salat sa inyo. No? At hindi lamang po tayo maging mabuting tagapakinig, bulay-bulay ang ating pong pinapakinggan, ang mabuting tagapakinig na may tamang layunin at hangarin. No? Sigurado, pag natin ang Diyos na straight ang puso mo sa pakinig mo, hindi kahayaan ng Diyos na ma-sideway, kundi idadirect ka ng Diyos para makuha mo yung dapat mong matutunan. Pangatlo po, maging tagubuting tagapakinig na nakatuon sa mga aral na makatutulong. Dapat sa ating pong pakinig, lagi nating hinahanap, Lord, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung makatutulong para sa akin, para ako'y lumago? Para makatulong, para umulan ang kaharian mo. Pangapat po, maging mabuting tagapakinig na lumalago at nagbubunga spiritually. Huwag lang po sanang humangga sa makikinig, nagbulay-bulay. Huwag lamang po sanang matapos sa ating pong pakikinig na mayroong tamang layon at hangarin. Huwag sanang tumigil sa ating pakikinig na nakatuon sa aral na katulong. Dapat hangarin din po natin na sana tayo po ay magbunga. Ayan po ba?